Mapayapang buhay, guys! Mapayapang Mapayapang araw! buhay! Mapayapang buhay! Mapayapang buhay! Yay! Yes! Yay! Hello, So, eto viewers! na nga ang most requested video ng ating manonood. Oh, ready na ba Ay, kayo? taray! Para saan ba tong podcast natin? For today's video, ang pag-uusapan natin ay isang tabu. Tabu, Tabo? lalo nung sinaunang panahon. Naunang panahon? Kala mo talaga hindi na laganap to sa panahon ngayon, no? Through the fire. Pero bakit nga ba iwasang marami kung pag-uusapan ng topic about dead naming or misgendering? Okay, so defining the terms. Teka, sige. Ano muna ang dead naming and misgendering? Ano nga ba, Juday? Ang dead naming ay ang paggamit ng o pagtawag ng dating pangalan ng isang trans person kahit na pinalitan na nila ito upang mas akma sa kanilang identidad. Sa kabilang banda, ang misgendering naman ay kapag tinatawag ng isang tao sa maling kasarian o pronoun tulad ng pagtawag ng Ginoo sa isang taong babae ang kanyang identidad. Ah, Okay. Yeah. Oh, eto. Nag-dead naming na ba kayo, guys? Or misgendering? Aminin nyo. oo na. Oh, okay. Di ako nagmamalinis. And yes, nagawa ko na yung mga yan eh. Accidentally. Sorry, guys. True, Well, true. Bella. So, meron kasi ako natawag nung bata-bata pa ako na hindi pa ako noon ka-open sa ganitong topic. Kaya ayun, kapag bumibili ako sa mga tindahan, tapos naka-base panlalaki at gupit panlalaki yung nakikita ko nagtitinda, tinatawag ko pa rin ate at may times din na natatawag kong kuya. Pero nung nagkaroon ako ng respect their pronouns mindset, nag-aas na ako in a gentle way if kung saan sila comfortable tawagin, kung ate ba or kuya, para hindi tayo nag-a-assume sa gusto nilang pronouns. Tsaka respeto na rin kasi so, di ba, hindi porke nakabase pa lalaki ay bi na or lesbian, or baka gusto niya lang talaga ang tomboy style and she, her ang preferred pronouns. Kaya ba? So not gonna lie, hindi sa dead naming, pero misgendering oo. Ang akin lang is hindi ko alam kung anong gender ng mga tao, especially kapag naka-cap sila. Syempre yung mga Shopee riders, 'di ba? Di mo naman alam kasi naka-ano sila, covered. Mm-mm, So tama. ayun, kapag naka-femme outfit or mask din, ayun, nalilito rin ako. At ayoko naman mag-assume, so gumagamit na lang ako ng po at opo. Hmm, Slay! Nice, tama. slay. Tama. So, Tama! now, dahil napag-uusapan na natin ang dead naming at misgendering, meron tayo ditong mga nakataob na question cards para mas malalim pa natin pag-usapan ng topic na ito. So, isa-isa tayong magbibigay ng mga sagot natin. Okay? Okay? Yes, okay, Okay. ready. Alright. So from those, ano ang lesson learned natin? Well, syempre, mas mindful na ako ngayon and I ask kung ate or kuya sila comfortable na pronouns, ganun. Pero sa akin, ang lesson learned talaga is using po at opo is ano talaga, safe word? Safest Safe option, safest word. Safest option. options. Tama. Same. Neutral words lang talaga ako. Mm-mm. So, ayun, conscious na nga ako ngayon. So, it's better to ask than offend. Tama? Tama. Tama. Yan. So, after ko mabasa yung, talaga ba, sa ganda kong to, sir, research ni na Bosk at Alonte, mas aware ako na may emotional impact ito sa mga trans people. Tama. Mm. Okay, tama. Now, first question card, what do you feel about the LGBTQ plus situation? Well, para sa akin, at this point in time, bukas na yung mga mata ng karamihan pagdating sa LGBTQ plus community, di ba? Pero syempre, hindi pa rin mawawala yung mga taong stuck pa rin sa past, yung tipong na kesyo, sa panahon nila, ganito, ganyan, wala pa ditong ganito, ganyan, di ba? Oo. Nakakadagdag lang ito sa gulo. And ang lungkot lang isipin na hanggang ngayon, pinapairal pa rin nila ng iba yung tinatawag nilang old fashion, when in reality, nakakabastos lang talaga siya. People should mind their own business and be kind. Hindi naman nila buhay yon and wala naman silang mapapala sa ginagawa nilang misgendering or dead naming na yan. So, bakit hindi na lang nila gawin ng tama, lalo na't wala naman sa kanilang mawawala, di ba? Instead Correct. Tama. Correct. Grabe, big point. And for me naman, mas open na ang mga tao nowadays eh. Like, pag-accept kung anumang gender or sexuality ang gusto ng isang tao na iparating sa kanyang sarili, ay hindi ganun dinidiskrimina kumpara dati. Na kapag tinawag kang bakla or tomboy, ay para bang mga words ino ng panglait. Eh, hindi naman. And so, ayun, I'm happy na mas nagiging open-minded ng mga tao, lalo na sa mga kabataan. Pero, ayun, hindi talaga maiiwasan na may mga tao pa rin ina-apply ang pangit na mindset from the past. So, ayun yung nakakainis. Yun nga yung point ko din. It's actually quite saddening kasi ang dami pa rin close-minded or ayaw matuto. Mm-mm. Um, ay, alam nyo ba? Naiinis ako sa mga taong sinasadya yung pag-misgender or dead naming nila. True. Like, it's simple mm, decency. Di ba? Kaya di nga, ba? Tapos, Oo. hindi naman homokojik. Ganun. Oo. umuojik. Oo. Oo, true. Kasi, hindi naman mahirap na itama ang mga mali. Especially online. Ang dami kong nakikita sa Twitter, TikTok, or iba pang mga social media na hindi nagde-delete ng mga post kapag naka-misgender sila.
Like, I get na nagsosorry sila sa comments. Pero for me lang, mas better if sana i-repost na lang nila at ayusin ang mga mali nila. Hindi yung hindi i-delete dahil marami ng interactions. So True. ayun, I don't know, that's just me. Yeah. Mm. Correct. Yeah. Actually, agree ako sa mga sinasabi nyo. Like, may mga points kayo. Maganda na nagiging open-minded na yung mga tao ngayon, especially sa generation natin. Kaso, kagaya ng sabi ni Abby, nakakalungkot lang na may mga tao na stuck sa past. Kasi, girl, 2025 na. Things are Mm-mm. changing. Hindi na Totoo. kagaya dati ng panahon na yon. At kailangan din natin mag-adjust. Hindi naman mahirap maging mabait sa iba, di ba? Tao naman din tayo. Kasi everybody deserves respect. Yes, Yes. everyone deserves respect. Hey! Okay. Yes. Highlight. Yan. Ganun na. Yeah. So, ready na ba for the next question? Yes. Yes. So, yung next question naman sa ating card ay, sa tingin nyo, ano yung pinagkaiba ng mga pananaw o perspective ng mga tao from older generation to our generation nowadays? Like, in terms of mindset naman, o yung mindset. So, sisimulan ko na guys. Yung, ngayon nga ulit, mas over ang discrimination noon compared sa ngayon kasi yung mindset na binild ng past generations ay parang nang mamaliit ng mga hindi straight. Siguro na influence ng Bible or hindi naman sa inaano ko yung Bible or anything, pero medyo nakaka-affect din talaga yung mga 'di ba? Mga sinasabi doon. So ayun. And parang ang inaano ng past generations na dalawa lang yung gender, babae at lalaki, tapos talagang nilimitahan ng mga tao ang perspektibo nila na hindi lahat ng pinanganak na babae o lalaki ay ninais na gano'n ang kanilang kasarian. Kaya ayun, ina-express lang nila ang sarili nila kasi yun yung gusto nila. At wala namang mali ron. Laganap lang talaga ang mga homophobic mindset dati, no? Tama. Laganap talaga ang mga homophobic mindset ba? Ko, totoo yan, Ling. Kasi, alam mo, medyo nakakalungkot lang dahil parang they take the words from the Bible out of context para lang makaprove ng point. Hindi ba sabi din ng Bible na dapat mahalin natin ang isa't isa? Yes, family is love. Tama. David, well, Diba? well tayo, well. Pero, may mga kakilala naman din ako mga matatanda na chill lang. Like, todong support sa LGBTQ. Depende lang talaga yan sa mga tao at kung paano yung environment nila sa past. Yes. Tapos additional lang, noon kapag alam nilang bakla ka, tinitignan ka ng mga tao na para bang ang dami mong kasalanan. Na para bang nakapatay ka ng tao, di Na ba? para bang. Oo. Na para Oo, bang. na para Para bang. bang? Oo. Tapos ngayon, meron pa rin naman ng judge, pero mas maliit na kumpara noon. Ngayon, ang mga nakikita ko lang ng judge ay yung mga matatanda or like yung mga taong walang edukasyon na hindi nila alam kung ang gagawin nila, di ba? Tama. Na March. Okay, next question, everyone. Ready na ba kayo? Yes, ready. So, Go. next naman, kung ikaw ay makakuha ng insight mula sa kwento ng 5 trans women sa pag-aaral, anong pinakamabigat na bahagi ng kanilang karanasan? Ito yung research na binanggit ni Abby kanina, yung talaga ba sa Okay. gandang sir. So ayun, syempre nabasa naman na natin yung apat. Tapos yung naging coping mechanism nila na ginagawang joke na lang yung discrimination ay nakakalungkot. At sana hindi yun inormalize dahil may emotional at psychological na impact din yun sa kanila. So mas mabuting nang maging mas open-minded ang mga tao dahil hindi naman nakakabawas ng pagkataong pagiging mabuti sa kapwa eh. Mel, di ba? Well, Oo. Tama. Bel. Di bel ka. Nyo, coping mechanism din sa akin. Kasi hindi dapat normalize yung ginagawang joke at pinagtatawanan yung diskriminasyon ng iba. Nakakalungkot kasi parang nadidismiss ang mga pinagdadaanan nila. Parang ginagawang katatawanan. Tao naman din sila. May impact yun sa kanila eh. True. Tapos tama kayo. Tapos para sa akin, kung titignan nga kung ano ang pinakamabigat sa kanilang karanasan, ay ang giging close-minded talaga ng tao at ang patuloy na pagdiskrimina sa kanila. Tapos ayun din, ang effect ng discrimination na iyon ay sa emotional at psikologikong pasanin. Ano ba yan? Same tayo lahat ng answers. Bella. Pero anyway, dagdag ko lang din from yung kanina, 'di ba may yung isang question and then itong question na to. Napansin ko rin na parang 'di ba yung sa panahon noon kapag bakla ka, 'di ba? Yun nga parang sinabi ni Day na parang pag tinitingnan ka ng tao parang ang laki ng kasalanan mo ganyan na parang bang kasalanan mo na ganun ka, 'di ba? And then sa panahon naman ngayon, parang view nila yung mga bading as parang positive, na, 'di ba? Kapag sinabing bakla ka, super creative mo, super masayahin mo, Oo. 'di ba? Ganun. Totoo, Orch. Okay. Kamay sa dibdib, guys. Okay. Kasi ito na ang final question. Ayan, final. Okay. So, bakit kaya ang ibang tao
patuloy pa rin ginagawa ang dead naming kahit malinaw na sinabi sa kanila kung ano ang tamang pangalan o pronouns. So, una na ako. Para sa akin, marami ang pwedeng dahilan kung bakit ang mga ibang tao ay patuloy na nande-dead name. Para sa akin, ang unang dahilan ay ang kawalan ng edukasyon. Dahil baka hindi nga nila naiintindi kung ano ang tamang gagawin kapag nakakita sila ng LGBTQ plus community, di ba? Mm-mm. Tapos, meron din ang internal homophobia. Tapos, accidental slip-ups, mga homophobe talaga, at ang Mm-mm. kultura o mga paniniwala ng mga tao, di ba? Tama. So, agree ako kay Day at meron pa rin talagang mga tao ngayon, especially sa mga kabataan, grabe, nakulang sa gabay at edukasyon ang nandidiskrimina at pinagtatawanan ng mga taong kabilang sa LGBTQ plus community. Pwedeng hindi nila sinasadyang pang dead naming o kaya isadya dahil ginawa nila itong katatawanan at hindi naman yun magandang asal. Grabe. At hindi rin mawawala ang mga homophobic at pinapairal nila, na lang nila kung ano sa tingin nila ang tama. Kahit alam naman nila na nakakasakit sila sa kapwa at mali ang kanilang ginagawa. Nasa kanila na yan kung patuloy silang magiging close-minded at mayroong maliit na pananaw upang umintindi ng mga bagay-bagay. Tama. Alam nyo, para sa akin, feel ko may mga tao lang na hindi talaga aware sa mga terms na dead naming at hindi din sila aware sa mga ginagawa nila na nakaka-impact sa iba. Kasi di ba kanina, kagaya ng sinabi namin ni Kaleng, parang nagiging coping mechanism ng mga LGBT ang mga karanasan nila sa discrimination. So feel ko na ginagawa din ng iba ng joke para pampatawa din. Kaya ganun. Oo nga. Kasi naman, sa panahon ngayon, akala yata lang lahat pwedeng gawing biro. Oo. Oh, Hindi na lang nila irespeto kapwa nila para masaya ang lahat. Hindi True. naman kasi nakakabawas sa pagkatao natin yung pagiging considerate sa preferred pronouns ng iba, di ba? It's that easy. Yes, tama. Trueness! Correct. It's that easy. Ay. Well, Ayan. So, dyan na nga, nagtatapos ang talk natin, mga baks! Yes! Yay! Yay! Oh, yes. No to dead naming. No to dead naming. No to misgendering. No to misgendering. So, mapayapang buhay. Payapang Payapang buhay! Mapayapang Yes. buhay. Sana may natutunan ang viewers. Let's be Trueness. mindful of names and pronouns. Respect is free. And be kind, be considerate. Uhuu. See you sa next video. See you! Bye!